Vice President Sara Duterte at Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. So ibig sabihin parehong abogado ito. Tumitindi na po ang sagutan. Tumitindi na po yung palitan ng kanilang mga pahayag sa social media, sa traditional media ng kanilang mga salubin at mga isyong napapanahon. Kung ano ang mga sinabi ni Sara Duterte, sinasagot ng Malacanang through Undersecretary Castro na wala daw inaasahan ng gobyerno at ang Office of the President sa tamang mga sasabihin ng pangalawang Pangulo. Ang sagot naman ngayon ng pangalawang Pangulo parang garbage na raw yung mga pag-uusap. Pakinggan natin yung ilang bahagi at sagot ni Sara Duterte dito sa isyong ito na painit na ng painit ang palitan ng mga paliwanag, pahayag ng dalawang government official. Ay sumasunod lang. Sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Pinsan? Castro. Hindi nga Parang pinsan. lang yan mamaya, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Ayun, no? Tindi ha. Basura daw yung pumapasok, basura din yung lumalabas. Sabi ho, parang garbage lang daw yung mga sinasabi ng opisyal, hindi man tagapagsalita, pero talagang siya ho'y nagsasalita in behalf of the President. Yan ang sagot. Pero ang hindi ko maintindihan, wala daw aasahan sa pinsan ni Congresswoman Castro. Ay ilang beses na nga sinabi, parang hindi talaga updated si Sara Duterte sa mga balita. Ilang beses nang sinagot ni Jose Castro sa Malacanang press con briefing, nationwide, worldwide yung balitang yan. Hindi niya kamag-anak, kaapelyido lang si Congresswoman Castro. Pero ngayon, ang sinasabi pa rin ni Sara, pinsan kamag-anak ni Castro, si Jose Castro. Pagka ba magkaapelyido, magkamag-anak na, medyo malabo yan. Again, ilang beses na sinabi, ayaw paniwalaan. O sino ngayon ang garbage? Kasi sabi ni Sara, garbage sa mga sinasabi. Basura ang pumapasok at lumalabas daw sa sinasabi ng Malacanang. Yung kanya sinasabi, hindi ba garbage yun? Ilang beses na nga sinabing hindi ka mag-anak So parang medyo nilalayo, pero malayo sa isyo. Anyway, hahaba pa ito. Ano ang inyong masasabi dyan? Ako sa personal kong tingin bilang Undersecretary, Malacanang Press Officer, si Atty. Castro, vlogger, broadcaster, lawyer, ay hindi po susuko yan. Kasi meron siyang authority mula sa Office of the President na sumagot, magpaliwanag sa mga isyu dahil yun ang kanyang trabaho. Si Sara naman, marami sinasabi na parang shotgun ang dating kung saan-saan nakakarating dahil ini-interview siya at sinusubuan siya ng mga tanong ng mga nag-i-interview sa kanya na posibleng napapahamak siya. Advice ko lang po, hindi naman tayo nagmamagaling, dapat maging maingat din si Sara sa kanyang pagsagot at pagharap sa kung sino nagtatanong sa kanya. Baka sinusubuan siya ng mga tanong na makakasama sa kanya. Kasi katulad niya, hanggang ngayon ang kanyang paniniwala ay kamag-anak ni Castro si Congresswoman. Hindi nga Ilang beses na sinabi. Please like and share, subscribe, follow, or comment po kayo dito sa ating topic na ito. Ang pag-uusapan po ay yung pagalingan sumagot. Wala na yatang ipapanama itong si Sara Duterte kay Atty. Claire Castro. Kasi si Atty. Claire Castro, ilang buwan pa lang siya sa PCO. Pero nagawa po niyang sagutin yung mga tanong ng mga reporter, yan ay kahit saan mang issue, nasasagot niya ng maayos Hindi katulad ni Sara Duterte na parang automatic na kapag merong tinanong sa kanya na issue, ang sasagot niya kagad, paninira at pamumulitika. Yun lagi ang bukang bibig niya. Hindi tayo nakakadinig kay Sara ng matalinong pagsagot. Katulad nung mga panahon na siya ay ini-interview patungkol doon sa kay Zulaika Lopez yata yun, yung parang nagalit siya sa reporter, parang ang sungit-sungit niya, yung mayroon siyang mga presko na kung saan ang mga salita niya, yung mga itatapon sa West Philippine Sea, meron daw siyang gustong gilitan ng leeg, mga ganun ba? Di ba parang
walang kakwenta-kwenta po talaga. Wala tayong aasahan na sagot na matino mula kay Sara Duterte. At pag tinanong nga siya dati patungkol sa impeachment complaint, ang sabi niya, di ba, mas masakit pa daw ito sa heartbreak. Mas masakit pa daw yung heartbreak kaysa sa impeachment. Tapos yung parang confident siya na siya ay hindi may impeach, pero alam naman natin matitibay po ang mga ebidensya at sinasabi ng mismong mga kongresista, natatayong prosecutor, na yung mga ebidensya na kailang nakalap laban kay Sara ay talagang makakapagdiin po dito kay Sara Duterte sa impeachment at talagang ma-impeach nga siya. Meron nga akong isang nakita nga interview na sinabi ng isang magaling na political analyst at isang abogado din, sinabi po na umamin ka na nag-hire ka ng assassin, kay yan conditional, kay yan direkta na pagbabanta, diba? Dun pa lang sa ikaw nagsabi na, umamin na meron kang assassin at sinabi mo pang no joke, ibig sabihin nun, talagang meron kang banta sa buhay ng mag-asawa at ng House Speaker, di ba, mag-first couple. Kaya po dito, sa mga presko na ginagawa ni Attorney Claire Castro, araw-araw na press briefing, Lunes hanggang Biyernes, o minsan Lunes hanggang Huwebes, makikita mo talaga kung sino yung merong, doon sa mga reporter, makikita mo kung sino yung merong talagang masamang balakin. Kung sino yung meron talagang parang questionable yung mga pagtatanong. So, katulad po nito, si Aling Eden, bumanat na naman. Pero hindi po siya umubra kay Attorney Claire Castro. Panoorin po ninyo yung video. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umano'y gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaugnay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yon na yung suporta niya kay suspended governor Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po malinawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita, napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD.
Para lang po magkaroon ng ano no, sa halip Hindi na... po yun pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi po Maraming nabanggit ko salamat lang po po. yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Miss malito. Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ano ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Napaghahalata na talaga itong si Aling Eden kasi nga po pati pala pagbablog ni Atty. Claire Castro nakapalo siguro siya at pinapanood niya ang bawat vlog nito. Pero 'di ba, yes, siya ay tagapagsalita na. Yun ang lumalabas siya na yung parang spokesperson. Kahit na hindi pa siya tinatalagang spokesperson, pero yung trabaho niya parang gano'n na, 'di ba? Pero kapag siya ay nasa kanyang YouTube channel, hindi siya tagapagsalita. Hindi yun ang trabaho niya sa kanyang YouTube channel. Siya po ay may sariling opinyon sa mga bagay-bagay. At dyan siya nakilala. Dyan siya sumikat. At yan ang naging dahilan kung bakit po siya kinuha ng ating Pangulo. Ngayon, dahil nga po siya ay press officer, tagapagsalita, nagsasalita in behalf of the Malacanang, di ba, iba po yung channel, iba yung pag nandoon siya sa press briefing. Tanungin mo siya doon sa kanyang YouTube channel, Miss Eden, Aling Eden, di ba, nagla-live si Atty. Claire, mag-abang ka, pag naka-live, mag-type ka ng comment at doon mo siya tanungin. Hindi yung kapag merong press briefing, Malacanang press briefing, doon mo siya po-questionin. Kasi ang layo naman di ba, YouTube channel, Claire Castro. Atty. Claire Castro. Tapos dun sa Malacanang press briefing. Hindi naman sinabing Atty. Claire Castro personal life press briefing. Hindi naman ganun O kaya Atty. Claire Castro's opinion press briefing. Hindi. Malacanang. Tungkol sa ating bansa ang pinag-uusapan po diyan. Kaya yung sinabi ni Sara Duterte, garbage in, garbage out. Parang bagay na bagay sa inyo na mga parang kontra sa kung anuman ang ginagawa ng ating Pangulo, ng ating Malacanang press officer, Atty. Claire Castro, at ng iba pang mga nagtatrabaho para po sa gobyerno. Ako, napanood ko po yung video na yan. So na yan ni Digong. Ang talagang gusto dyan na gawin ni Digong, hindi po yun mapababa ng 7 pesos ang tingin ko Gusto niya siguro talagang maibenta ang bigas sa halagang 7 pesos. Kasi kaya po niya noon. Ano ginawa niya? Binigyan niya ng go signal ang mga rice importer. Wala nang papel-papel. Sinabi niya rin sa isang event, sinabi niya yan, wala nang papel-papel, basta mag-import kayo. Kapag merong ikang humaharang sa inyong NFA o kung ano mga sangay ng gobyerno, sabihin nyo sa akin. At sampalin daw. Yan yung mga salita ni Digong. Actually, yung 7 pesos na per kilo ng bigas, bukod nga sa hindi naman nagkatotoo yan, meron din po siyang ilang mga pinangako, like yung magje-jet ski sa West Philippine Sea, like yung tatapusin ng traffic sa EDSA, yung mga sinasabi niya na tatapusin ng end of contract, wala namang nagkatotoo. Hanggang bumaba siya, traffic pa rin sa EDSA. Sa Malacanang, si BBM na ang presidente, traffic pa rin po sa EDSA. Kaya kung meron mang garbage in, garbage out dito,
walang iba yun kung hindi si Digong. Walang iba yun kung hindi mga kumukontra kay PBBM, kumukontra kay Atty. Claire Castro. Kayo ang basura. Sunod na pag-usapan natin, hindi naman tapos-tapos ito. Parang lumalaki pa itong pulong issue. Pulong Duterte na nag-viral tungkol dun sa imbod babae sa bar at kung ano-ano. Congressman yan eh. Sabi niya hindi raw yung totoo. Yan ang kanyang sabi. Pero ang problema, si Pulong ay nasa Europe, nasa Netherlands. Hindi ko alam kung bakit ka nandoon pa hanggang ngayon. Mahalaga ba sa kanya? Ganun kahalaga sa kanya ang kanyang ama kaysa sa siya kumakampanya? Pabor na pabor yan kay Nograles sa Davao. Kasi si Nograles, Congresswoman Nograles, tuloy ang kanyang kampanya para maging congressman ng First District. Yung kanyang kasama, ang kanyang kalaban, mukhang mataas ang kumpiyansa. Kumpiyansa na siya mananalo, hindi kumakampanya eh. Nandun siya sa Netherlands. Tapos ngayon, pumutok pa itong isyong ito. Sa Davao, umano nangyari. Yung video, na tinatanong pa ng iba, fake video, at yan daw, kung saan nagaling ang video, nagtanong pa kayo. Siyempre doon sa bar. Lahat po ngayon ng establishmento, hindi lang sa Davao Region, sa Davao City, halos sa buong bansa, ang commercial at residential area, maging ang mga public places, mga kalye, kung saan-saan, mayroon akong CCTV. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, nakukuha na ng CCTV. Doon pa kaya sa bar, kitang-kita na mayroon CCTV, doon ang galing yung video. Pero dahil mayroon ng formal na reklamo, laban kay Pulong Duterte doon sa harassment na kanyang ginawa doon sa mamang nakitang kanya sinasaktan at kung ano-anong ginawa, sa korte na sila magkikita niya. Okay? Any comment, reaction, okay lang po yan. Meron naman pong ibang mga abogado na nagpapalala. Ako naman isang ayon din doon. Dapat daw tutukan ni Sara Duterte ang kanyang kaso sa yung impeachment case, yung impeachment trial, kaysa sa kanyang harapin ang issue tungkol sa ICC. Kasi yung ICC niya matagal pa yon. Pero itong impeachment, napakadali ng proseso dyan. Siguro 1 buwan, 2 buwan, tapos na yung trial ng impeachment. Yan daw ang dapat pagtunan ng pansin ni Sara Duterte. Galing po doon sa ibang mga abogado na siguro nagmamalasakit. Tama lang yun. Kasi pag binaliwala niyan, mabigat yan. Pero sa isang banda, patuloy din sinasabi ng maraming mga galing na abogado na napakabigat, malakas yung kaso. Yung public trust. O paglabag yung public trust and yung betrayal of public trust na tinatawag. So, yun yung sinasabi. So, tama lang yan. Yung mga abogado, tayo, ako bilang mamamahayag at political blogger, doon ako naniniwala. Magkakaroon ng trial, doon na sila magpakagaling. Labanan ng ebidensya at testigo. At siyempre ang ating panawagan sana maging neutral. Tumingin sa ebidensya, tumingin sa testigo. Yun na sana ang pagbasihan ng mga senador judges, yung ating ihahalal na bagong 12 senador at yung kasalukuyang 12 senador. Huwag silang tumingin sa kamag-anak, utang na loob, politika, kaibigan. Kailangan kung ano yung ebidensya. Sana yun ang tingnan. Dahil kasi ngayon nakakarambol na rin ang mga idea, speculation at opinion. Ako isang ayon dyan. Maraming nagsasabing malakas ang kaso. May nagsasabi nga dapat tutukan ni Sara ang kanyang kaso. Hindi biro yan dahil administrative yan. Pagtanggal sa posisyon at pag siya'y na-impeach, tanggal na siya at wala na, bawal na siyang pumasok sa anumang public office. Elected, appointed, bawal yan. Lalo na yung appointed, kung yung election, kasi yan po yung ground, yan ang kaparusahan ng impeachment. Kung mahal na niya yung kanyang political career. Ngayon, kung magpagkukumpante sa kampante siya at ang piling niya, dahil tulad ng kanyang dating sinabi na mahina yung kaso, walang masapat na ebidensya, ay tingnan natin. Dahil kung yung mga abogadong matitino, nagsasabing hindi biro, ang betrayal of public trust, grabbing corruption, at marami pang iba. Pero sa kanya parang relax lang. Di abangan natin. Malapit na yan. June 2 ang simula ng proseso. By July, ang actual na trial. Hopefully, July, August, September, tapos na ito. Hindi ko gaano matagal ang trial kasi kabisado ng mga prosecutor ng congressman ang ebidensya dahil sila nakadiscover, sila naka-experience, sila may hawak ang dokumento at testigo na galing sa kongreso, galing sa publiko dahil nga ho dyan sa usapin ng graft and corruption. By matindi, please like and share ha, huwag kayo makakalimot. Pakilike po ninyo ang aking lahat ng mga video dito sa Mike Abby Opinions, pati dito sa isang channel, MA Pinoy TV. Bagay na bagay po talaga sila
sa kanila yung salitang garbage in, garbage out. Kung ano yung ginagawa po nila, sinasabi, kinikilos, yun po yung mga basura. Katulad na lang ng ginawa nitong si Pulong Duterte na bukod sa nanakit na, naging parokyano pa po ng mga tilapia dyan po sa Davao City. Di ba basura yung ganong pag-uugali? Di ba basura yung ganong gawain? Na merong, ang alam ko merong asawa si Pulong Di ba? Kasal yata nga sila, di ba? Bakit gumagawa siya ng mga ganong transaksyon, di ba? Medyo, ano po yun, medyo foul yun sa isang kongresista at sa isang, kumbaga, nagtatrabaho sa mga constituents niya, di ba? Dapat ikaw ay maging example. Pero, ang pinapakita nila ay kung paano maging isang basura. Hindi naman na tayo magtataka kasi nga po ang mga mga ating mga kababayan sa Davao City, 'di ba? Kumbaga parang bilib na bilib sila dito sa mga Duterte at kahit na nga may CCTV na, mayroon ng mga katibayan ng kanilang mga ginagawang masama like Sara Duterte, 'di ba? Nagbabanta sa pangulo, 'di ba? Merong mga lumalabas na mga napakaraming pangalan na kung saan ay nakakuha ng pera sa DepEd noong panahon na siya ang DepEd Secretary, di ba? May mga ebidensya Kahit na isubo yung ebidensya kung ang utak ay nalaso na, di ba? Hindi po talaga magiging masustansya ang mga impormasyon. Ang iisipin pa rin nila dito ay pamumulitik at paninira lamang. Abangan na lang sa impeachment trial, di ba? Yung garbage in, garbage out, malalaman natin yan sa impeachment trial. Kasi sigurado ko na kung sino man ang mas lalabas na basura dito ay yung tao na gumagawa ng masama, nangungurakot, nagnanakaw sa kaban ng bayan, at yun talagang wala pong puso sa paglilingkod, kung hindi ang pamumulitika lamang at paninira lamang ang inuuna. So, abangan po natin ang mga matitindi pang mga aksyon sa mga press briefing ni Atty. Claire Castro. Abangan pa natin kung ano ang update dito sa pangyayari na ito sa issue naman na kinakaharap ni Pulong Duterte. 'Di ba? Yung yung kanyang ginulpi ay nagsalita na at sabi nga 4 na beses daw po nang umorder ng tilapia sa kanya itong si Pulong. So, tingnan natin kung saan nahahantong ang tagpong ito. Parang teleserye, no? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Salamat kay Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Ingat po kayo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.